Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang Lunes po sa inyong lahat. Masayang Lunes, Nason. Ay, masayang Lunes, Jen, at masayang Lunes sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas. Sa panig po ng mundo kayo naroroon, anuman pong oras ngayon dyan, welcome po kayong lagi sa Saganang Mamamayan. Masayang Lunes, Senator Alan Cayetano. Bumati po kayo. Kasama natin. Masayang araw dyan. Ayun. Ang napapanood nyo po ay patuloy ang oral argument. Ano? Pinagtatalunan nila dyan kung ipapasubpi na yung mga records ng AMLAC. Binabanggit ko pa naman kayo nung umaga. Akala ko, Melvin Matibag na, naalala ko nga pala nung Biyernes, yung defense ang nag-defense, ang ano, di ba? Tsaka yung prosecution. Ngayon pala ay oras ng pagtatanong ng mga senator judges doon sa magkabilang panig, ukol doon sa kahilingan kung dapat ba isampina yung mga bank records, AMLAC records ni BP Inday Sara Duterte at ng kanyang mister. Kaya kung pakapakinggan po ninyo yan, puro tagisang legal yan. Ha? Dahil sabi ng prosecution, hindi, dapat buksan yan. Para makita natin ang katotohanan. Ayan. Ang katotohanan ay hindi dapat maging confidential. Yan. Sabi naman ng depensa, oo nga, pero dapat sundin natin ang batas. May due process. Oo. Hindi pwedeng basta-basta na lang natin ipapakita ang mga records. Hindi nyo naman itinuturo kung ano ang kaso, kung ano ang specific na aligasyon dun sa record na yun. Yan. Hindi mo sinabi na sa ganitong petsa, hindi daw specific eh. Kundi dapat sa ganitong petsa, ay nagkamal siya ng ganito kalaking halaga. Mapapatunayan yan sa record ng kanyang kung bubuksan natin. Baka daw mahulog ito sa fishing expedition. Fishing. Opo. Kung hindi mo sila mandaragat, maging isda, baka maging fishing ito. Ano, ha? Parang bubuksan mo para doon ka sumilip ng pwedeng ma-question. Yan. Na para bang doon mo palilitawin na, ay, ito ang kahina-hinala dyan. Pero sa katunayan, ay doon mo lang nakita. Yes. At yan magtatagisan. Ngayon nagtatanong ang Senador Alan Cayetano, Senator Judge, sa panig ng defense at ng prosecution, ano ba punto mo? Ano ba punto niya? Ipagtanggol ninyo. At ngayon bang araw na ito, nakaschedule na rin mag-decide sila? Kasi magde-decide, di ba? Pagkatapos na matanong ito mga senat ng yung panig ng depensa at saka panig ng prosecution, magde-decide ang impeachment court kung dapat nga ba o hindi. Pero ang tanong ko dyan, Nelson, sa haba ng pagkatalo-talong ito, magbabago pa ba yung desisyon ng senator judges? Tsak yan, meron ng kanya-kanyang pasayan eh. Meron na silang sarili-sariling desisyon bago pa nga magsimula yan. Kaya nga tanong ko dyan makapagpapabago pa ba ng kanilang desisyon, partikular na sa mga senator judges, ang paliwanag sa pahagi ng prosecution at saka ng depensa? Hindi natin alam. Kung meron, maaaring meron, pero sa history ng impeachment ay hindi pa man nagsisimula, alam mo na kung guilty o hindi. Yun na nga. Kaya ako, paniwala ko simula pa lang, Nelson. May desisyon na ang mga senator judges dyan. Ang kagandahan na lang nung ganyan may diskusyon, may nagkakaroon ng public records na pagdating ng araw ay babalikan natin kung katulad nung nangyari kay Corona, di ba? Ayan. Kaya pala kayo na kino-quote yung mga, mga nauna na sabi mo, ganito, ganyan. Nung araw, ito posisyon mo. Bakit ngayon, nagbabago ka? Ayun. So ito yung pangbagbabatayan sa mga susunod na impeachment. Ayun. Dahil maaring sa ngayon ay, halimbawa, ang sabi ng impeachment court ay pwede pong isubpina yan. Pero bandang huli ay na-question yan sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, halimbawa, ay hindi po yan pwede. Dahil sa ganito mga kadahilanan, magkakaroon tuloy ng records na mapagbabatayan para magamit sa mga susunod na Kaya pala kayo narinig ko, may sinulot ako dito Doon daw po sa dalawang
impeachment ang nag-iwan ng mahalagang aral daw po sa atin sa kasaysayan. Una, Yan, oo. yung kay Pangulong Erap Estrada, Yes. pangalawa, tsaka yung kay Chief Justice Renato Corona. Di ba? Magkaiba po yung kanilang kaso, pero kapag magkaiba daw po yung kanilang kaso, pero iisa po yung mensahe. Kapag ang impeachment, kinakailangan po ang napakahalaga diyan, ebidensya. Yes. Di ba? Doon sa Estrada impeachment, Nelson, mayroon tanong doon kung sabi niya, may kasalanan ba o wala? Ang tanong dapat daw hubang makita ng impeachment court ang mga dokumentong maaaring makatulong sa paghahanap ng katotohanan. Di ba? Sa Erap Estrada, ang isang controversial na dokumento, Nelson, ay yung brown envelope. Di ba? Pinagtalunan yan. At saka yung Corona naman, kung maalala mo, ay yung SALN records Yes. ng dating Chief Justice Renato Corona. Di ba? Well, yun ang mga naging aral doon sa mga naunang impeachment. So, dito pala lumilitaw, kaya pala binabalik-balikan din nila yung mga naunang impeachment trial, ano? Yes. Hindi na nila makot yung kay Mercy Gutierrez kasi nauna nang nag-resign si Mercy Gutierrez, ombudsman, no? Tama. Sino pa ba ang nasalang sa impeachment? Dapat nagkaroon ng issue. Yung sa ombudsman dati. Sino nga ba yan? Muntik lang din yun, pero hindi na natuloy Hindi natuloy. Matandaan Oo nga, nawala sa isa. Pero well, ang talagang tumatak sa atin dyan, yung ERAP at saka yung Corona, Nelson. Kasi yun talaga, Natuloy nagkaroon ng proceedings talaga yun. Yun lang kay ERAP ay hindi nagkaroon ng Oho. Walang conclusion Yung kay Corona. Yung kay ERAP. Yung kay ERAP, Kasi nag-walk out Yes. nag-rally. Oo. Ang impeachment doon ng dating Pangulong Estrada naging simbolo yung tinatawag na second envelope. Naalala mo, mga kababayan, hindi lamang ang laman daw po ng sobre naging issue. Ang naging tanong po doon dapat bang pigilan ng impeachment court ang posibleng, sabi nila, mahalagang ebidensya. Pero hanggang ngayon, iyon pa rin daw po ang pinag-uusapan na bahagi ng kasaysayan ng impeachment. Pero nung binuksan naman, Nelson, doon sa korte, pinag-usapan sa korte ito, nung kinampahan ng kaso, di ba? Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan, yun pala. Wala naman laman. Wala naman palang laman yung brown envelope. Brown envelope. Opo. Pero kasi nanindigan sila na hindi naman yan kasama dun sa kasong ipinapile. Oho. Dun sa alleged sa articles of impeachment laban kay dating Yun ang Pangulong Estrada. yun naman ang punto ng kabila. Bakit natin isasali? Hindi nyo naman isinama. Kaya nga nang nagkabotohan sila, nanalo yung no no? Yes, 11 Nanalo. ang bumoto ng no. No. 10 Yan. senators voted yes. Yun. Oo, kaya natalo. At doon sumayaw ata si Tessie Aquino ng Macarena. At sumunod na eleksyon, natalo na. natalo na si Senador Tessie Aquino Oreta. Yung kay Chief Justice Corona naman, nakita naman natin yung kahalagahan ng financial documents. Well, ang sinasabi nila dyan, parang chismis anya, ang pinagbasihan, opinion, hindi ho dapat opinion, hindi po dapat chismis ang pinag-uusapan dyan, kundi documents, records, at mga papeles. Diyan ho dapat nagiging nakabatay kung ano man ang magiging desisyon ng Senado. Pero Nelson, sa dito sa bagay na ito, ang naging problema na kasi yan nahaluan ng drama Di ba? Naalala mo yung brown envelope? Merong drama konti umiyak, may ganito, may gumanyan, hanggang sa nauwi na sa pagpapababa kay dating Pangulong Erap Estrada. Yan ang problema sa impeachment. Yun. Pagka hindi nila nakuha sa dapat kasi tama naman nabuksan Kasi hindi naman naka-allege Oho. Tama yung desisyon ng mga judges. Oho. Kaya lang, ginawa nila na ng paraan, parang ginawa nila ng kwento na pinagtatakpan ang katotohanan. Kaya nauwi sa rally. Doon na nangyari yung EDSA, EDSA 3 ba yun? 2. EDSA 2. Yun, na nagpababa po kay dating Pangulong Estrada at naupo naman ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Oro. 3 ba yun? 3? Ayun, EDSA 3, Nelson. Bakit? Sino ba yung 2? Yun yung, ano din yun yung
Cory ata yun, attempt lang yun. Hindi ata nagtagumpay yung Ano EDSA. yung pinatanggal? Oo. Antres yung yung gustong ibalik against Gloria Arroyo. Yung ganun tres, ba? di ba? Di ba kayo yung nandun? Oo nga pa. Ako nga pala yun. Nasa kabilang istasyon pa nga pala. Ako yung gusto niyong bugbugin nun. Oo nga pala. Nagpapalita ako doon Kukuyugin ako naman nagrarally. Oo nga pala. Di ba? Yung DOS against ERA. Yung naalala tres ko. against GMA. Sabi niya, dumikit kayo kay Jen. Safe kayo dyan, safe. Si Jen ang pinuproteksyonan dyan Tama. Oo nga Ayun, pala. So, yun. Sana, Tanda ko yan sana magsilbing aral talaga yung mga ganong pangyayari na sa Yes, Kasi yung mga, dito naman siguro, magiging basahan ito ng depensa, kung papaano ang dapat na gawin at itatrato itong bank records ng dating Pangulo, ng Vice President Inday Sara. Kasi pagdating ng araw, yung susunod na henerasyon, sila yung magsasabi ng ito pala, wala tong, halimbawa, Senador Judge Cayetano, wala pala, pa lang pala ito Ayun na nga. Okay, sabihin nila, wala naman palang kakwenta-kwenta yung pinag-usapan nila, ang haba-haba. So, yan sa mga susunod na henerasyon nila malalaman. Kasi, gaya, halimbawa, impeachment court, halimbawa, wala na ipakitang evidence, documentary evidence. Kung halimbawa ikaw, Senator Judges, ang hirap po rin magpasa niyan, paano mo didesisyonan kung wala ka namang naipakitang pagbabatayan ng ebidensya. Gaya niyan, kasi bukod ng didesisyonan ito, hindi komot nanalo ang pabor o hindi, ay tapos ng impeachment. Isa lamang ito. Ang pinag-uusapan lamang po dito ay isasabi na ba ang bank records ng pangalawang Pangulo Inday Sara. Yes. At wala po itong kinalaman kung ma-impeach na siya, kung guilty siya o hindi. Hindi po yan. Wala po yung... Yun palang pagbabatayan. Yun po ang hindi pa po... Ang pinag-uusapan dito, kung yung dokumento pa lang. Yan, Yan po ang pagdidesisyonan ng Senator Judges kung sasang-ayon ba sila o hindi na ilabas. Kung halimbawa ay wala kang mga record at ano pa man, pagdatapos ang pagdinig niyan, yun ang siguro gagawin ngayon ng defense at ng prosecution, ang mga hakbang na gagawin nila sa bagay na ito. Yan. O paano? Alam na tayo. Di pa. Babalik pa tayo. Mamaya din ipakita natin yung nangyaring rally kahapon, Jen. Sige. Kasi nagmo-monitor ako sa iba't ibang mga media organization. Nagtataka lang ako, umaga lang may report na magkakaroon ng rally, pero nung marami ng tao, walang halos nagre-report. Ganon. Para sa atin lang ata, meron tayong early break sa Net 25 kagabi. At pagdating nung kinabukasan na, siguro makita nilang hindi mo na maitatago dahil viral na Sa dami ng dumalo sa rally, ang dami na nagpasa-pasa. Yun na nga. At dahilan doon, ayun, nireport na rin ng iba. Ganyan ho talagang ang buhay dito sa Pilipinas. Samantalang kanina, may nagrararing 5 tao sa Senado dyan 5 tao. 500 daw yun. 500. Binilang ko si Father Robert Reyes. Saka yung 4 na kasama. 5. Full coverage. Full coverage ba? Ang panawagan ata nila doon ay payagan ng impeachment court. Ito yung pinag-uusapan nila ngayon na mabuksan yung mga bank records ni BP Inday Sara. Kaya lang dyan, kung titignan mo yung pagkakaiba kasi ng rally ng mga ito, mas marami yung banner kaysa sa tao. Yung may banner na ang daming dala-dala na yung isang tao 3 hawak dyan. Kaya paramihan ng banner. Tsaka yung naratibo nila, kasang-ayon din ang naratibo ng iba't ibang mga nagko-cover. Kaya cover yan. Kailangan natin ng istorya tungkol dyan. Pero alam nyo na, kasi ang kaibahan kasi nung araw, walang social media, walang pambalanse. Tama. Ngayon, kahit mo wag i-cover yan, magbabiral sa social media, hindi mo pagtatakpan kung ano talaga ang nangyayari sa lipunan. At sa totoo lang, Nelson, sa impeachment trial ni Erap, ni Corona, sa mga naunang impeachment, ito ang bentahe ngayon. Pero dapat po ang mga senator judges natin, ako sana, ang pakiusap natin, huwag ang maging batayan nila social media.
Wag sana nilang kumbaga sino ang viral sa social media, sino ang mas maraming views, sino ang mas maraming pinag-usapan. Sana hindi 'yon, O kasi kung doon ho magiging batayan, di paramihan na lang tayo ng views. 'Di ba? Paramihan na lang sana. Tayo sa mga nag-oobserba at tingnan din ho natin kung paano magdidesisyon ang mga senator judges natin. Sana yung talaga nakita nilang may sapat na batayan sa kanilang sarili at meron talagang sa tingin nila ay nasa legal na kaparaanan. No? Kaya balikan ko yung simula ko kanina. Sana itong tagisan ng galing ng depensa at saka ng prosekusyon ay meron talagang makapagpabago sa isip ng mga senator judges. Anti o pro. Nason. Sabihin pumayag na buksan? Hindi. Siguro dati hindi siya pumapayag, ngayon ay pumayag. Dati naman ay pumapayag siya. Pero nung marinig ang argumento ng magkabilang panig, hindi napapayag. Ayun nga. Meron sanang ganong maapektuhan. Kaya lang, ang iba naman ay naniniwala na ano man ang maging posisyon mo dito, nagsasayang lang tayo ng pera at panahon sa impeachment. Kasi napakalabo naman, napakalayo niyan dun sa dapat na maging priority natin sa kasalukuyan. Kaya kung ako, Nason, kung pinaldo ko, Senator Judge ako ngayon, imumove ko na kagad. Let's divide the house. Pagbotohan na natin kung guilty o not guilty. Tama. Wala nang hiri-hiri. Ganun din naman. Kanina, galit na galit si Senador Erwin Tulfo Sinasayang niyo ang oras para ito kay ang impeachment court ay para kay BP Inday Sara, hindi ito sa mga personal na Di ba? Yes. Yun ang kanya sabi. Kaya pag gano'n, titindig ako. Dahil dyan sa sinabi mo, para wag na tayo Senator Erwin Tulfo, para wag na tayo magsayang ng oras. Huwag tayo magsayang ng oras. Let's divide the house. Okay. Pagbotohan na natin kung guilty o not guilty. Ayun. Kasi nauna pa rin, bago pa magsimula ito, may decision na naman kayo dyan Di ba? Totoo. Pagtalunan na natin, guilty ba o hindi si BP Inday Sara? Kung ako lang naman, hindi naman ako Senator Judge. Yan. Ikaw ba? Kung ikaw halimbawa Senator Judge ka ngayon? Botohan na tayo. Botohan na? Para may desisyon na sila Bago nga. pa man magsimula yan, may desisyon na sila Tama ka. Yun nga ang mangyayari ukol sa bagay na yan. Well, sabi ko nga, yung tagisan ng galing ng mga nasa panig ng depensa at nasa panig ng prosekusyon, makapagpabago kaya sa pananaw at isipan ng mga senator judges natin. Sa panig naman natin sa media, sana ilatag din natin yung magkabilang panig. Be fair naman tayo. Huwag nating pagkaitan ng kaalaman yung ating mga kababayan, Nelson. Di ba? Kasi napapansin ng marami ngayon sa mainstream media, parang meron na rin silang desisyon Hindi pa magsisimula hindi pa nagsisimula ang hearing. Para sa kanila ay guilty na kagad. Ang iba naman ay para namang sinabi, hindi pa guilty yan. Pero dapat, mga kababayan, sa atin naman mga simpleng mamamayan, i-monitor lang natin ito. Para manatili tayo na huwag kalilimutan ang mga importante talagang dapat na inuuna. At yan nga po ay yung hinahanap natin na mastermind sa flood control scandal. Babalik ba tayo doon? Dapat bumalik tayo. Dapat pa babalik-balikan natin yung bagay na yan. Sa tingin kong personal, ito ay ginawa lamang, itinuloy lang ang impeachment para hindi sila masita. Ganun? Para hindi sila masita. O ba't hindi kayo nag-imbestiga ng flood control? Hindi, busy kami sa impeachment Ganun. Diba? Hindi, pero teka lang speaking of tungkol sa flood control, pagbalik daw ng session, itutuloy na. Itutuloy na. Ay, maganda balita yan. At meron na agad tutukoy na imbestigahan. Ganyan dapat. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ganyan dapat. Magiging kapanapanabik ito. Ano daw? Patatawag daw si Direk Lino Cayetano. Bakit? Gagawa ba silang pelikula? Hindi. Baka daw patunayan ito ang mga ghost project sa kanilang bayan sa lungsod ng Taguig. Yun daw. Ibig sabihin, flood control, scandal, muling iimbestigahan. Yes. Pero sa Taguig lang. Sa Taguig daw po, yun ang magiging, yun ang babalikan. Bakit yung bahaba sa Taguig lang nagsisimula? Pagka ba bumaha sa Metro Manila, hindi, kaya tayo bumabaha dahil sa Taguig.
Pagka bumaha doon sa Pampanga, Taguig ang may problema dito. Baka, yun na. Oo nga, no? Mapakatalino nang nag-isip niya na. Kasi meron yun yung daw, doon talaga nagmumula yung tubig. aba, yun daw ang ibabalikan Tama. Kasi nung araw, Jen, maraming mga itik dyan eh. Yung Taguig Pateros, tama. Saan ba pumupunta mga itik? Sa may tubig. Ayun, Swamp. Napakagaling. Swamp yan. Tama po yan. Imbestigahan natin ang flood control. Taguig lang tayo. Diyan tayo mag-concentrate. Ayos. Ngayon pa lang daw, binibilang ng mga witness na Ang pupunta. dami. Tsaka mga dokumento. Mga dokumento. May mga daw. presyo pa nga eh. Oo. So, ang utak pala ng flood control project ay nasa Taguig. Nasa Taguig. Wow! Marami daw mga ghost projects dyan. Siguro yan ang dahilan kung bakit dumami ang kanyang mga balot dyan. Hindi, balot. Marami nakabalot siguro dyan. Hindi balot. Kasi ngayon, sa mga panahong ito, wala nang itik na nabubuhay sa Taguig. Wala na ba? Wala na. Bakit dumami yung tubig? Sobra. Hindi, inagos na sa gawin ng Pampanga ang itik. Dahil at sa lakas ng tubig. Laguna. Oo. Dyan talaga yung dapat na investigahan na flood control. Inanod. Kasi kung yan, kung talagang may flood control na matino, Jen, sa Taguig, hindi din yung mga itik dyan. Ay, wala. Buruin mo kung gaano karaming magbabalot ang nawalan ng hanap buhay dyan. Kaya ang ginagawa ng mga magbabalot dyan, bumibili sa probinsya, Pampanga, Laguna, tapos dinadala nila sa Pateros. Ayun. Doon nila, kaya akala nila, balot Pateros pa rin, balot Taguig. So dyan sa gagawing investigasyon, sa flood control, may mga mag-iitik na tetestigo. Yun. Nawalan kami ng hanap buhay. Ang galing. Dahil po sa bagay na ito. Yun dapat. Yan ang Napakagaling. Ibabalik. Tsak na tsak. Tandaan nyo na po control yan. yan. Oo. Pagkatapos po nito, SONA. Tapos kulong na si Senador Cayetano. Ayun, Siya ang kompleto. mastermind pala niyan. Kompleto na. Wow! Kasi, kaya pala, kaya pala kinumpleto. panay ang salita niya, panay ang live selling niya, Yan. para hindi siya mapansin na siya ang mastermind ng flood control. Delikado, Senador Alan Cayetano Naku po. dito. Kaya Kompleto pala. na rin BJMP. Naku. BJMP. Sino yan? Di ba? Bureau of Jail Management Penology. Oo, kulungan yan Nauna na yung BJMP, Bong Revilla. Bong B. B. J. Jinggoy. Yun. Jinggoy. M. Marcoleta. P. Yun. Mamimili ka kung Padilla o Peter. Peter. Mas malamang yung Peter. Peter. Kasi yung Padilla, available naman daw yung kanyang kaso. At saka sumagot daw naman pala siya. Ayun na nga. Kaya Nagpadala siya ng sagot, kaya lang stamp mail pinost niya sa post office. Snail mail, mabagal pala yun. Isang taon pa makakarating yun. Yun daw ang latest pala. So, dapat hindi tayo malungkot. Sa mga naghahanap ng Masisipayo agad mastermind kayo sa flood control. Wag na po. Wag. Natutuntun na nila. Oo, nasa Taguig po ang utak ng flood control scandal. Yan. Palakpak natin. Yari kayo. Babalikan ng Blue Ribbon ang bagay na yan. Ay, nako. Sige po, maglakbay muna tayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. Ito po, may paalaala po sa atin ng PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos
ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold po, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya dun sa mga ayaw pa pong lumabas, abay pwede ho kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Imagine a treatment that doesn't just cover up your pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos. Para mas maaga pa lang, we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Uy, pwede kayo magbadala ng mensahe, Viber message 0917-632-7719 or IG at FB BioVitalis by Centro Holistico. Ba, yun na pala. Pwede na tayo magpa-schedule. Ba? Okay ah. Para kahit na tayo ay may edad na, mukhang bata pa rin. Yan. Hindi na natin kailangang bumili ng sabi mo? Yung pinakamura? Chupon. 25 pesos. Babata ka. Ito long term. Ay, nako. So, mamaya po, balikan natin ang impeachment court. Tignan natin kung sila ba ay magbobotohan na, no? At kung magruruling ang chairman. Anong tawag kay si Escudero? Presiding officer. Presiding officer ng impeachment court. Lagi nagtatalo isip ko, si Escudero, Sherwin Gatchalian. Yan. Nagsalita si Senate President kanina. Sa simula pa lang. Anong sinabi? Alam mo kung ano sinabi? Ano sinabi niya? Inulit lang niya yung sinabi ni Escudero, yung presiding officer. Ayun yan. Parehong-pareho eh. At least present. Present. Kumbaga sa attendance, may recitation ka. Okay. Maganda. So, kung papasok po sa ating palatuntunan sa Ganang Mamamayan, kasi halos narinig din naman natin magkabilang panig na sa panig ng depensa at saka ng prosecution, ng kanilang stand, may kinalaman Parang pa sa... narinig ko si Senate Presiding Officer nagbibigay na ng Nagro-ruling na ba? Oo. Tungkol sa... ano ba yan? Dudestecum. Doon sa... Stikerpatandum. Pwede natin, pakinggan natin? Pakinggan natin. Pakinggan nga po natin. Balik tayo sa impeachment court. Whether he possesses the financial capability to acquire or purchase properties as reported in his SALN. Quote, such net worth of the respondent as declared in the statement filed by him or her from the first day of his employment with the government shall be considered as his true net worth as of such date for purposes of determining his capacity for future property acquisitions during his tenure as a public officer. Any unexplained increase in his net worth thereafter may fall within the ambit of the presumption provided for in Republic Act Number 1379. The production, therefore, of the records from 2007 to 2021 is authorized strictly for that limited purpose only. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth
during the respondent's present term in relation only to Article 2 of the Articles of Impeachment. Now, with regard to the bank records held separately by Attorney Manasseh Carpio and jointly by him and the respondent, the defense's objection is likewise overruled. The respondent's reliance on Republic v. Eugenio is unavailing. That case involved only an ordinary civil inquiry into spousal assets that were not statutorily aggregated. On the other hand, Section 8 of Republic Act No. 6713 requires public officials to disclose their assets, including that of their spouses. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. Respondent likewise insists on the separate legal personality and distinct right to privacy of Attorney Carpio, but this is likewise untenable. Article 75 of the Family Code explicitly provides, which is why the presiding officer earlier asked the property regime governing them, in the absence of a marriage settlement or when the regime agreed upon is void, the system of absolute community of properties established in this code shall govern. Under this regime, Article 91 dictates that community property shall consist of all the property owned by the spouses at the time of the celebration of marriage or acquired thereafter. Furthermore, the Family Code imposes a strict statutory presumption under Article 93, which mandates that property acquired during the marriage is presumed to belong to the community unless it is proved that it is one of those excluded therefrom. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Absent any proof of a different property regime governing their marriage, any funds deposited in the bank accounts of Attorney Carpio are legally presumed to form a single, indivisible mass of community property jointly owned with the respondent vice president. Because Philippine civil law legally merges their assets, properties, and income into a single absolute community, it is a legal and mathematical impossibility to determine the respondent's true net worth or lawful income without examining the bank accounts of her husband. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. The defense likewise invokes the Data Privacy Act, classifying the records as sensitive personal information, requiring strict scrutiny, quote-unquote, citing Zoleta versus Ombudsman. The court, however, in Zoleta did not really use the phrase strict scrutiny, but said strict adherence to the Data Privacy Act. Accordingly, Section 16B of the Data Privacy Act expressly states that the right to privacy does not apply when personal information is needed pursuant to a subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Now, as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondent's connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence, and by her admitted SAL-Ns from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue for their peso-denominated accounts strictly only in relation to Article 2. However, the requests directed to banking institutions concerning JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation are denied. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. As held in Pantranco Employees Association v. NLRC, GR 170689, and Lanuza versus BF Corporation, GR number 174938, the corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established. Absent such proof, these entities cannot be subjected to the compulsory process intended for another. As to the request for subpoena
against the partnership of Carpio Lawyers. The same is granted with the following reservation. In adherence to Subido versus Pagante Certeza Mendoza and Binay Law Offices versus Court of Appeals, GR number 216914. The chair notes the practical reality that an examination of a law firm's bank accounts may incidentally disclose sensitive information relating to its clients and legal engagements. The court acknowledges that the partnership and/or the clients of Carpio Lawyers may seek appropriate remedies and to challenge compliance with applicable legal requirements, particularly in light of the potential legal implications, including concerns relating to attorney-client privilege, which may also be raised during the trial proper. Furthermore, the court must draw a legal firm line regarding foreign currency deposits. Foreign currency deposits are governed by Republic Act number 6426, particularly Section 8, which recognizes only one exception to confidentiality, the written permission of the depositor. This is also guided by the President arising from the 2012 Corona impeachment trial. On February 19, 2012, the Supreme Court issued a temporary restraining order in PS Bank versus Senate Impeachment Court, GR number 200-238, enjoining the Senate from opening the Chief Justice's Corona dollar accounts in the absence of a written waiver of the depositor. Accordingly, insofar as the request covers foreign currency deposits of the respondent, her spouse, separately or jointly, as well as the corporation and partnership, it is denied. Such accounts shall be excluded unless and until a written consent of the respective depositors is produced. The court now turns to the records held by the AMLC or Anti-Money Laundering Council. As to the request directed to the Anti-Money Laundering Council, the same are granted with respect to the respondent, her spouse, and the 19 entities and one partnership for which a prima facie connection has been shown through the pre-marked general information sheets, articles of partnership, and the respondent's admitted SAL-Ns. However, the requests as to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation are denied for failure at this stage to establish a prima facie link, the respondent or her spouse and said entities, or any sufficient basis to disregard their separate juridical personalities as previously stated. The defense vigorously argues that AMLC is absolutely shielded from this court's compulsory process by the confidentiality provisions of Section 80 of the Anti-Money Laundering Act, as amended, and warrants that compliance would expose AMLC officers to criminal sanctions for breach of confidentiality. The court, however, finds this argument unavailing. Section 8A regulates unauthorized and arbitrary disclosures by AMLAC personnel. It does not and constitutionally cannot nullify the lawful subpoena powers of the Senate sitting as an impeachment court, where compliance with the lawful constitutional subpoena is a justifying circumstances that, if at all, would extinguish any penal liability under Article 11, Paragraph 6 of the Revised Penal Code for any person acting in obedience to an order issued by a superior or some lawful purpose. In the landmark case of Republic versus Sandigan Bayan, GR 2322724, the Supreme Court explicitly rejected the AMLC's attempt to quash a subpoena ducis tecum, ruling verbatim, quote, "The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covered and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. The criminal prosecution of such activities would be unduly hampered if we were to prohibit it from disclosing such information. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function under the law." Further, as held by the Supreme Court in Sabio versus Gordon, GR number 174340, by parity explained that statutory provisions on confidentiality and exemptions from inquiry cannot be invoked to deny access to information by Congress in aid of legislation. It is therefore the position of this court that if the Sandigan Bayan, pursuant to its subpoena powers, cannot be denied AMLC records as well as the legislature in aid of legislation, it most certainly cannot be denied to the Senate, sitting as an impeachment court. The defense also vehemently objects to the production of AMLC documents by pointing out to
to the agency's own printed footnotes, which restrict the reports for intelligence purposes only, quote unquote, and explicitly state they are not to be used as evidence in any formal proceedings. The court, however, overrules this objection. The admissibility and evidentiary weight of documents in an impeachment trial are determined by the Constitution, the rules of court, and the judgment of the impeachment court, not by unilateral disclaimers printed by an executive agency on its letterhead. An administrative footnote or internal intelligence sharing protocol cannot rise to the level of a constitutional or statutory exclusionary rule. While the AMLC's internal protocols are validly designed to prevent premature leaks during ongoing investigations, they cannot legally operate to tie the hands of the impeachment court once the documents are lawfully subpoenaed. Because the requested suspicious transaction reports and covered transaction reports satisfy the threshold of prima facie relevance in tracing the alleged accumulation of unexplained wealth under Article 2, they shall be produced. The defense further invokes the 5-year record retention period under the AMLA regulations. The 5-year period is a minimum mandatory retention requirement imposed on covered institutions. It is not an absolute prohibition against keeping or producing all the records. Accordingly, let AMLC invoke this limitation in its return, which this court shall take into account and inform the parties thereon accordingly, should they be unable to comply with the subpoena. As for the partnership of Carpio Lawyers, Section 1 of Republic Act No. 10365, amending Section 3A7 of Republic Act No. 9160, treats as covered persons those including lawyers who manage client money or assets, manage bank savings and securities accounts, organize contributions for companies, or create, operate, or manage judicial persons or arrangements. Section 2C of AMLC Regulatory Issuance B No. 1, Series of 2018, adopted on May 10, 2018, and filed on June 13, 2018, expressly reiterates this activity-based rule. The court recognizes the statutory exception for lawyers acting as independent legal professionals, where the information concerns their clients or disclosure would compromise client confidences or the attorney-client relationship. Absent any showing, however, that the particular record sought contained such information or would compromise a protected confidence, the exception cannot be invoked merely because the entity concerned is a law partnership. It protects client confidences. It does not confer a blanket immunity upon every financial record bearing the law firm's name. The request for the issuance of subpoenas for the identified financial records, therefore, pertaining to Carpio Lawyers is granted, subject to the remedies in law and or their legal right to assert a specific claim of privilege over a particular document at the proper time. No generalized blanket invocation of attorney-client privilege should exclude compliance at this time. Therefore, to summarize, the court rules as follows. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers, and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request, insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation, is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio and Lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request, insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation, is denied for failing to establish prima facie relevance. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez, GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets.
and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court. Therefore, the court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. The parties are directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for the proper inspection, comparison, photocopying, and or marking of these documents as the case may be. So ordered. Moving now on. BR. The impeachment court will now resolve the prosecution's request for the issuance of subpoena dated July 6, 2026, directed to the Commission or Internal Revenue. At the outset, the presiding officer reiterates and adopts by reference the court's citation of applicable rules regarding the issuance of subpoena ducis tecum, which forms an integral part of this order. The foregoing standards are deemed reproduced and shall govern the court's disposition of the present subpoena requests. After examining the records sought, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. However, the court, similarly, requests insofar as it seeks the records of JTC Group of Companies, Philippines Inc., and Pikimong Philippines Corporation. The prosecution failed to establish a prima facie nexus between these entities to either the respondent or to her spouse. The records sought, therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchored their opposition on the Supreme Court's pronouncement in Duterte v. HOR that the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. The argument, as stated earlier, fails because first, the documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional impeachable offenses. This court will not allow it. For the same reasons discussed in the court's earlier order, consistent with the same jurisprudence which are hereby adopted by reference, the court likewise holds that the requested records are sought to establish respondents' financial baseline and capacity only, not to inquire into or prosecute alleged impeachable acts occurring outside the present articles of impeachment. Accordingly, these records are required to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. We are also not without precedent. During the Corona impeachment trial, the SAL-Ns prior to his appointment as Chief Justice in 2010 were presented on the January 18, 2012 hearing of the court. Likewise, evidence and testimony concerning properties and transactions before his appointment as Associate Justice were presented before the court on March 13, 2012. Therefore, the production of records from 2007 to 2021 is therefore allowed and authorized strictly for purposes of establishing a comparative baseline only. They shall not be used as proof of another independent impeachable offense. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth during the respondent's present term. The defense's invocation of the Race to the Privacy Act is likewise unavailing. As previously stated, Section 16B of that law expressly states that the right to privacy does not apply when personal information is needed pursuant to a subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of its implementing rules expressly permits the processing of sensitive personal information provided to government public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate and when necessary for the protection of lawful rights and interests and court proceedings. The court is likewise unconvinced by respondents' argument that the issuance of the subpoena will usurp the authority of the BIR under Section 5 of the NIRC. This court is not determining the tax deficiencies or civil liabilities which remain within the province of the BIR. It is exercising its constitutional mandate to determine public accountability under the Articles of Impeachment. Neither does the pendency of a BIR audit suspend or limit the Senate's exclusive jurisdiction to try impeachment cases.
The respondent invoked Section 270 of the National Internal Revenue Code to prevent the production of the requested records. The objection is overruled in part. The Supreme Court expressly ruled in Dipad v. Spouses Olivan, GR 168771, that Section 270, quote, of the NIRC obviously does not address the confidentiality of ITRs. It merely penalizes the unauthorized disclosure of taxpayer information, except as otherwise provided for by law. It does not bar the production of the documents. However, the respondent correctly invoked Section 71 and other provisions of the NIRC, which recognizes only 3 instances in which a taxpayer's records may be opened for inspection. Number 1, upon order of the President or authorization of the President. Number 2, upon the request of a foreign tax authority with the approval of the President. Or number 3, upon the taxpayer's waiver. Nevertheless, the existence of these statutory limitations does not at this stage preclude the issuance of the requested subpoena. The issuance of subpoena is merely a preliminary procedural step and does not by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. In fact, this issuance is the order that shall set, if at all, things in motion. Upon service, the BIR Commissioner may refuse compliance, very much like what they did with the House, or comply by invoking any of the exceptions under the NIRC as previously mentioned, without a satisfactory showing of faithful compliance with any of the enumerated exceptions. This court shall not receive any subpoenaed records from the BIR, similar to what was done when the sealed box ordered by this court to be returned to them. There is also a precedent during the 2012 Corona impeachment trial. The Senate issued the subpoena and thereafter awaited the return of the BIR Commissioner. The requested records were produced only after the requisite presidential authorization had been obtained, one of the recognized exceptions under Section 71 of the NIRC. The respondent, however, is not without recourse nor remedy. In the event the requested tax records are lawfully produced pursuant to any of the statutory exceptions, the respondent may at the appropriate stage of the proceedings raise any and all objections concerning their relevance, materiality, authenticity, admissibility, and other evidentiary infirmities. The issuance of subpoena should not be construed as a ruling on the admissibility of the documents ultimately produced. On this basis, the subpoena shall therefore be issued, and we shall await the return of the BIR Commissioner, at which time the court shall take such action as may be deemed necessary and appropriate. Accordingly, in view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The Commissioner is directed to make the appropriate return to this court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the Clerk of Court. The court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and or marking as the case may be. So ordered. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you were seeking for that recognition earlier. exhaustive ruling, Mr. Presiding Officer. I won't ask you to repeat it. Because you explained both in the caucus and here that there are only 2 motions, there are parts, I'm talking about myself first, but I think some feel the same way. There are some parts that we agree, some parts we disagree. For example, to subpoena the certain records between 2022 to 2026. Then in my case, I agree with the know your client opening balance just for reference so that you have a starting point. So may I suggest that instead of objecting, I don't know if I'm alone or with others, I will not manifest anymore, but may I submit in writing which parts of the ruling I disagree, and if anyone wants to either manifest or submit in writing. But I do have one question to the presiding officer. So you narrated everything. In the page 2 of
the request for subpoena for 004, nakalagay, all records filed with, submitted to, or maintained by the BIR for taxable year 2007 to 25, including but not limited to. So sinabi 1, 2, 3, 1 and 2, pero not limited to. The other one, 4, page 4 of the request number 004-2026. Sorry, that's the case number. So the other one is to the, this one's to the anti-money laundering. Nakalagay po sa page 4, and all other relevant documents. So I just like to ask, was your narration exclusive? Because you did say that it's specific enough, but I don't think specific yung all other relevant. The test of if it's definite is that wala nang iisipin yung pinadalan mo ng subpoena. So kung ano nire-rate, yun ang kukunin. That is a common practice perhaps used by lawyers, but the understanding of the court, and let this be part of the ruling of the court, is that only the documents specifically mentioned Thank you for that. and will not include that catch-all phrase, because I doubt too if the banks, the BIR, AMLC, would be able to supply the and such others unless it was specified. So with the permission of the court, I'll submit my, where I agree and disagree. Permission granted, and any other senator judge who wish to submit the written explanation in regard to the twin orders may do so. Senator Judge Marcos and Legarda are both raising their hands, so the same applies to them. Submit. Senator Judges Marcos, Legarda, and Villar Camille are manifesting that they will be submitting their manifestations in regard to the twin rulings of the court, and the same is allowed and will be made part of the records. For the information of the court, yes, Senator Judge Pia Cayetano is recognized. What is your pleasure, ma'am? Mr. Presiding Officer, I'll just make a short manifestation because The lady may proceed. Alan's written submission might be so long, it might just be easier for me to make my own manifestation. Ayun, Nelson, twin decision. Mayroong decision, ruling, ang tawag doon, no? Yes. Ng impeachment court. Una, doon sa Anti-Money Laundering Council. Pangalawa, sa BIR. May naisulat ka ba doon sa mga Parehong mahaba, no? Daming... parehong inaprubahan. Oho. Yung pagsubpina, meron lang ilang mga bagay na hindi isinama. Oho. For example, isusubpina ang mga records, financial records, kapwa ng Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio. Okay. Kasi ang sabi ng depensa dito, dapat hindi isama yung kay Carpio. Hindi naman siya public official. Oho. Ang ruling dito ay dahil mag-asawa kayo, sa batas ay kung anong pag-aari ng asawa mo ay sa spouse din. Parehas. So, conjugal property. Yes. Kaya niya tinatanong nung una kung kailan kinasal eh. Oo. At in-issue din ang pagsubpina sa bank, bukod sa bank, tax documents din. Jen, di ba? Pinagtatalunan sa BIR. Ipinapasubpina rin yan kasama. Ang hindi lang isinama rito ay yung mga kumpanya, mga korporasyon na iniuugnay sa kanya dahil hindi naman daw walang atamatibay na napatunayan na konektado sa kanila yung mga kumpanya. Kasama yan, ano, kumpanya Pikibong? Ano Oo, yung Chong-Chang-Ching. Pikibong. Medyo maging si Senator Alan Cayetano nga, medyo sabi niya, mahaba yung naging desisyon. Pero maya konti, isusulat natin isa-isa. No, yung kabuuan mismo ng naging ruling ng presiding officer ng impeachment court. Yan, ano, Ibig sabihin, titingnan talaga nila yung mga records na ito. At magiging part ng mga pagdinig sa susunod na pagkat tinalakay na itong impeachment. Article number 1 to di ba? Tungkol ano to? Tungkol sa
Doon sa ill-gotten wealth to eh. Oo, tama. Kasi yung Article 4 yung inuna sa grave threat. Ano? Ito, naisulat ng ating mga kasama, Nelson. No? Yes. Sana nahagip natin lahat. Ito. Isa-isahin na po natin. Ang balita po at batay sa pagkakakuha ng ating production, pinaburan po ni Presiding Officer Francis Cordero ang kahilingan para maglabas ng sabpina para sa mga bank records ng BIR at mga dokumento ng AMLAC ni BP Sara Duterte matapos na po mapagpasa ng impeachment court na may kaugnayan at tiyak ang mga hinihinging dokumento alinsunod po sa rules of court. Ayon po sa impeachment court, may paunang batayan na nagpapakitang mahalaga ang mga dokumento sa Article 2 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa hindi daw po maipaliwanag na yaman. At binibigyang din ito na hindi ito fishing expedition. Hindi raw po. Dahil layunin lamang nitong magtatag ng mga batayang impormasyon para masuri kung mga ang ari-arian at transaksyong pinansyal ni BP Duterte, BP Sara, habang nasa tungkulin at higit sa kanyang lehitimong kita. Pinapayagan din daw po ng impeachment court ang paghingi ng mga record mula 2007 hanggang 2021 at hindi tinanggap ang paliwanag ng depensa na mga record ito bago pa ang panunungkulan ni BP Sara Duterte. Nilinaw naman ng korte na maaari lamang gamitin ang mga ito bilang batayan at hindi para magdagdag ng mga bagong impeachable offense. Pinapayagan din daw po ng impeachment court ang pag-usuri sa mga bank records ng mag-asawa. Ito hong si BP Sara at saka si Attorney Manasseh Carpio. Ayon po sa korte, mahalaga rin ang mga record, mahalaga rin ang kanilang mga record dahil obligado po mag-asawa na ideklara ang kanilang mga ari-arian sa ilalim daw po ng Republic Act 6713. Yan. Ito lang po yung naisulat ng ating production team. Pero habang umuusad ng oras, mamaya, maisa-isa natin yung kabuuan mismo ng desisyon, ruling ng impeachment court na binasa po nitong si Presiding Officer Chis Cordero Nason. Ayan po. Ayan po ang naging kabuuan. Medyo mahaba kasi yung binasa ni Presiding Officer Chis Cordero Nason. Ayan. So paano ngayon, no? Walang siguro sa kanya-kanyang presko na yan, no? Mamaya aabangan natin sa kanya-kanyang press call sa bahagi ng depensa at saka ng prosecution kung ano ang kanilang mga reaksyon sa naging ruling na ito ng impeachment court. Yes, malamang doon na yan. Kasi hindi naman tinatanong ng mga senator judges ngayon, kaya po na nakikita niyo po sa gawing side natin ay mukhang kanya-kanyang pagsalita ang mga senator judges natin. Yan. At hindi naman kinuna ng reaksyon sa bagay ruling na 'yon, no? Ruling na 'yon. Kumbaga obligado nang sumunod ang nasa prosecution at saka nasa depensa batay po sa ruling ng impeachment court. Yan. So anong kasunod yan? Ano ba? Standby, all units. Nag-comment lang sila doon sa desisyon. Yung iba't ibang mga... Pero habang nangyayari yan dyan, kanina, may nauna na eh. Na? May nilabas yung statement ang ombudsman. Na? Nako. Mamaya, pagbabalik natin. Magbabreak ba tayo? Tungkol ito kay Speaker Martin Romualdez. Nahuli? May statement. Anong gagawin? Ito, magbe-break muna tayo. Maganda yan. Abangan ko yan. Huwag kayo bibitaw, ha? Ito na po, magbabalik pa ang Saganang Mamamayan. Ayun, nagbabalik po ang ating palatuntunan. Breaking news ba yan, Son? Ito muna. May breaking... Bago ito ay... Sa labas ng impeachment na, ha? Silipin mo natin dyan yung mga rally kahapon, ha? Kasi marami, bandang gabi na eh. Ang lumabas ito, hindi na nakita nung iba. Masyadong dinownplay ng iba. Kaya nga. Dinownplay ng iba. Pakita nga natin, ano bang nangyari kahapon dyan? Ayan, saan ba yan? Sa ano ito? Bukidnon. Cebu. 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 Cebu.
Ay, ibig sabihin yung rally ba kahapon, iba't ibang lugar, meron yan? Iba-ibang lugar. Okay. Akala Cebu ba ko to? liwasan lang yon. Alam ko, bukid dun to eh. Kasi pinanood ko yan eh. Alam ko yung istura eh. No? Nasa terminal sila ng sasakyan eh. Kasi yung sa Cebu, mas malawak yung yung ground. Okay. Oo, sabi ko, bukid nun yan eh. Yan, Ayun bukid ba? nun. Ito. Yan. Bukid. Bukid So, nun yan. terminal ito. Ito yung... Saan naman ito? Ito yata yung Cebu yan. Yan, Cebu yan. Cebu. Ang dami din, di ba? Oo nga, no? Ang dami. Oo. Ngayon ko lang naalaman na meron pala iba-ibang lugar. May iba't ibang lugar Kasi yan. akala ko liwasan Bonifacio lang kahapon, Nelson. Hindi, oo. Ayun. At nung gumabi, mas dumami pa yan, ha? Ito, Ito naman. Naga City naman. Bicol, dako. Oh, Bicol. So sabay-sabay pa lang pangkilos, ano? Oo. Oh. Ano pa? Saan pa lugar? Ayan ito. sa Liwasan Bonifacio. Ito ba yung sinasabing 4,500 lang? Oo. Paano ba ito? Estimate lang siguro yon. At saka madami pa dyan yung mga andun sa ang layo ng inabot eh. Pati nasa mga Ganon. nasa Hindi, mga ako sa tingin puno ko, nung ibinilang na 4,500, huminto na sila sa pagbibilang. hindi na. Maaari naman siguro 4,500 talaga yung bilang. Maaga pa yun eh nung binilang na ganyan. Yan pala ang bilang nila 4-5 na yan eh. Ganon? Oo. Yan, ang ganda ng drone shot. Drone yan. No? Tapos dumami pa ng dumami yan nung paggabi na. Hanggang anong oras ba natapos ito? Gabi? Mga alas 10 na eh. Meron pa tao dyan. So ito po yung sinasabi sa report na ating binabalita mula pa kahapon ay one people, one voice, one Philippines. Ito po yung panawagan ng mga nagkaroon ng mapayapang rally. Ayan, Binibigyang diin ko po ito, mapayapang rally at nagpahayag po ng kanilang mga saloobin. Ito po yung mga, ano yung pangalan ng grupo nila? UPI ba yun? United People's Initiative. Initiative. United People's Initiative. Yan. Ang tema nga po, gaya ng binanggit ko yun, One People, One Voice, One Philippines. At ang kanila hong panawagan ay para po sa pagkakaisa at pagtugon sa mga pambansang issue. Kasunod po ito ng sinagawang rally noon pong July 13 kung saan unang nagtipon ng mga taga-suporta ng UPI. At ipinasara naman ng ilang daanan bilang seguridad sa nasabi pong pagtitipon. Inilatag din po ng police at security banner sa ilang lugar at naglagay din po ng LED screen sa paligid ng Liwasan Bonifacio para po naman sa mga humahabol po sa naturang pagtitipon. Sabi po ng Manila Police District, umabot lamang daw po ng 4,500 ang tao na nagtipon-tipon po sa Liwasang Bonifacio. Nagsagawa rin daw po ng indignation rally nang nabanggit natin kayo ng mga video, Naga City, Bukidnon, Cebu City. Habang naghahanda ang Kongreso para sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon, hindi, iba yan. Ibang karugtong na pala yan. Ayun. Yun po, mga kababayan. Mukhang, ano ba ito? Every Sunday na ba ito nilang gagawin? Para wala pang schedule na kasunod. Natin alam eh. Nasa kanila yan kung kailan nila gagawin. Ang mga personality ata dyan, nakita ko sina retired General Pokis. Anong first name ni General Pokis? Romeo? Tama. Yun. Yun o. Siguro, kung may nakikinig sa kanilang grupo dyan, magpadala sa atin ng mensahe, ito ba'y araw-araw ninyo, weekly, paano ba ang gagawin niyo dito, ha? Sige po. Yan po, naging mapayapa. Importante dyan, ipinahayag po nila, sana ay nakarating po sa mga kinaukulan, yung panawagan ng ating mga kababayan, Nelson. Yes. Yan po yung paraan na ginagawa nila, isa hong mapayapang, At yan naman nasasalig sa ating mga umiral na batas, Nelson. Oo naman. Wala hong masama na yan. Wala hong nagbabawal. Yan ang kagandahan ng demokrasya. Yan. At yan po ay pinoproteksyonan ng ating mga umiral na batas. Na kapag meron kang disgusto, ay ipahayag mo ang iyong saloobin. Importante ay hindi ka lumalabag sa mga umiral na batas. Eto na dyan. Yan na. Eto na. Oo. Alam mo ba na naglabas ngayon ng pahayag ang ombudsman? Ngayong araw na ito, ha? May ipinaaresto na naman. Malapit na. Eto, ang sabi ho ng Office of the Ombudsman,
Sinimulan na po nila ang preliminary investigation sa kaso ni former House Speaker Martin Romualdez at kay dating Congressman Elizalde at iba pa kaugnay ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Pero di ba dati na yan? Na sinasabi nila namin, no? Sinabi ito ni Ombudsman Remulla, di ba, nung nakaraan. Sabi niya, malapit na, malapit na. Malano na lang daw eh. Ito, sinimula na Aba. ang preliminary investigation. Oo. Pero ito ang dapat, kasi sabi mo, hindi, yun nga, matagal yan, di ba? Oo. Ito ang dapat nyong mapansin. Okay. Sa statement sa pahayag ni Assistant Ombudsman Jose Dominic Mico Clavano IV, Naku, bihirang magsalita yan, ha? Bala talaga yan. Ito ang dapat mo maintindihan. Oo. The Ombudsman has made preliminary finding of probable cause Naku, yan, ha? May probable cause. and identified Romualdez. Iliwat mo sa sariling wika natin. At, Dahil ngayon ay champion ng Spain, Oho. sa FIFA, wikang Kastila. easy. Mayroon. Tagalog lang, Tagalog tayo. sige. Oo. Okay. At kinakitaan, si dating Speaker Martin Romualdez, And identified Romualdez. yan, tinukoy si Romualdez. Eto na, humawak kayo sa inyong mga upuan. Dahil baka kayo mahulog. Ganon. Identified Romualdez Tinukoy si Romualdez as the central figure of the controversy. na siya pong sentrong personalidad ng naturang kontrobersya, parang mastermind. Ay, nasa gitna. Yan siyang Gitna. sentro. Oo. Eto pa, the former House Speaker is explicitly accused of masterminding a massive kickback scheme. Isa na talaga itinuturong mastermind ng malawakang pangungulimbat. At alam mo kung sinong testigo dito? Sin daw. Secretary Manny Bonoan. Yun lang. Mabigat ang Sabi ni Mico Clavano yan? Oo. Tinukoy mismo ni Mico Clavano? Tinukoy na. Oho. May pa nga sila hinahanap ko yung mismong statement Ganon? Kaya pala ngayon nakita ko kanina parang nakatanggap daw ng intelligence report ng ombudsman na nakakawal ba natin yan? Na Ano may plano daw tumakas mag-abroad si Speaker Martin Romualdez. Ano gagawin niya pa? Mag-disguise siya? Para may na yan di ba? Baka mag-usap sila ni Saldi. Naku po. Hindi kasi nung nakaraan, di ba, muntik na siya umalis, hindi, may HDO si Hanggang ngayon, gumagana pa atang HDO niya. Meron. Ewan ko kung totoo kasi lumabas po kanina. Di ba nagpaalam siya, magpapagamot sa Singapore? Hindi siya pinayagan. Oo. Ngayon, natili pa yun. may inilabas, nakita ko kasi wala din sa papel natin o ng detalye. Pero yun nga po, ang binabanggit, may nakuha daw pong intelligence report na may planong lumabas ng bansa. Nako po. Ito si dating Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin. Baka wala na nga dito. Di ba? Bali ba naman, ito na kaninang umaga, sabi, may nakita ko kanyang abogado, si Attorney Ade, nasaan ba yun? Si Attorney Ade Pajardo, ito, sabi ni Attorney Ade Pajardo kaninang umaga, handa daw pong harapin ni dating House Speaker Martin Romualdez ang anumang reklamo na maaaring isampa ng ombudsman. Ito daw po'y pahayag mismo ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel ni Romualdez. Sabi niya, ay wala daw pong ebidensya na nag-uugnay sa dating speaker sa mga aligasyon. Ang aligasyon po ay issue ng irregularidad sa mga flood control project sa bansa. Binabanggit po ni Attorney Ade na nasa case build-up. Tama pala sinabi. Talaga nasa case build-up pa lamang daw pong usapin at wala pa raw po sinasagawang preliminary investigation na o ipinapadalang sabpina laban kay Romualdez. Iginigit pa po ni Attorney Pajardo na hindi raw po kapanipaniwala ang pabago-bagong testimonya nung mga nagpaparatang na nagsabing naghatid umano sila ng kickback sa ilang mga opisyal daw po ng pamahalaan. Sinabi doon po ni background na ito. Pero yun po, tinitiyak pala. Tapos
binabanggit pa po ni Atty. Fajardo na dapat mabigyan daw po si dating Speaker Romualdez ng pagkakataong sagutin ng formal ang paratang bago daw po magkaroon ng anumang mga konklusyon. Nako po, anong araw na ba ngayon? Lunes na ngayon. At 20. sa isang Lunes ay anong mangyayari? Magsosona na po ang Pangulo sapagkat yun ay 27. Ayun na. Huling Lunes ng Hulyo at batay po sa ating umiral na batas, kinakailangan magsona ang Pangulo. Ano? So ito ba sasabihin nilang Malay natin, magiging di ba? laman ba ito ng kanyang Baka sona? Biyernes i-file. Para Lunes, meron na. Ganon? Ayan ang sinasabi natin. Yan ang mabigat. hinihintay natin. Pero huwag niyong kalimutan, yung sinabi ni speaker dati, yung kanyang video. Hindi ako... I will not go down alone? Oo. Maghila ka na. Kasi Jen, Oo. kailangan gawin ito ng Pangulo dahil batay ho sa latest survey, lahat ang baba na eh. Nako. Yung kanyang net satisfaction rating, negative. Yung kanyang net trust rating, negative. Nako. Pura po itong latest ha. Samantalang yung sa kabilang banda, yung kay Vice President Sara Duterte, puro naman pataas, puro positive. Baka sabi, pinaparatangan tayo. Ito, basahin ko na yung balita. Habol ko na. 55 pa lang naman eh. Ito. Ang nag-survey mismo ay ang SWS. Isa daw po itong commission survey. Lumalabas sa na ipinagawa ng strat-based. Bumagsak po sa pinakamababang antas ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ayon po sa commission survey ng SWS. Record low daw yan. Strat-based, 34% lang ang may tiwala sa Pangulo. Mas mababa ito na 1 puntos ng 35% rating na nakuha ng Pangulo noong Marso. Isinagawa daw po pinakahuling survey mula June 20 hanggang 29. Umakyat naman ng 45% mula sa 38% ang mga respondents na may kakaunting tiwala kay Pangulong Marcos. -11. -11. Pagka binaynos mo yung may tiwala at yung walang ang tiwala, -11 nga. Nako. Trust rating niya noon po November 2025 at March 2026. Lumalabas naman sa parehong survey na nanatili naman si VP Sara Duterte ang kanya pong 57% trust rating. Tumaas din daw po sa 27% mula sa 22% ang mga taong may kakaunting tiwala lang sa kanya. Plus 30 ang net trust rating ni Duterte. Plus 36. Plus 36 ito noon po namang Marso. Ayun. Baka sabihin nag-iimbento tayo. So ito pala ay talagang survey ng SWS Commission Survey. Satisfaction rating at trust rating. Kasabay niya, naglabas naman ang Pulse Asia, Jen. Meron din Pulse Asia. May nilabas din. Ano naman sabi ng Pulse Asia? Performance rating naman. 29% aprobado sa performance. 21, hindi makapag-desisyon. Nako. Ayan, ipinapakita dito na nabigo makuha ng Pangulo ang majority approval rating sa lahat ng rehiyon. Nako po. Kaya mababa pa rin. Samantalang si VP Sara, ang nakuha niya ay Visayas 61, Mindanao 89. Ayan. Wala kasing summary. Ayan, yan. 61, 89. Ano pa? Wala na? Ayan. Performance rating naman ito. So, ang pinag-uusapan, trust, tiwala, satisfaction, yung kasiyahan ng mga tao, at ito naman, performance, yung paggawa mo kung okay ka. Puro baba, puro bagsak. Nako po. Kaya kailangan talaga magpakita ng pakitang gilas. Pakitang gilas. Yan. O ano yung sinabi, dapat nagagawa, nangyayari. Nako, sige, habol na natin yan. Bukas, balikan natin yan. Mag-isa palatuntunan pang umaga, Nelson, ha? Habol ko lamang po to. Happy birthday kay Arlene Pilaza. Happy viewing, Brother Russell Pilaza ng Sakatihan, Zambales South. Happy birthday po kay Jel Sanggalang at happy viewing po kay Brother Arnold Sanggalang ng Mamburao, Mindoro Occidental. Happy birthday Sister Leila Esmao Murante ng Kamanaba.
At happy birthday kay Jonathan Gumangan ng Abu Dhabi, UAE. Ba, Jonathan, nasa Abu Dhabi ka na pala. Happy birthday kay Salvador Saladas ng Sagingan, Rodriguez Rizal. At happy birthday kay Matias Tupal ng Buting. Ayan. Binabati rin natin yung 1-year-old Jen na nanonood sa atin. Magwa 1-year-old pala sa July 29. Ah, ganun. Oo, si baby Ralph Angelo Lorenzo. Aba. Ayan, nasa North Diversion high-rise condo. Ayan. Si Caresi Valles, kawanida po dun sa distrito ng Cavite. Binabati kayo ni Kuya Jess Bobon. Pakibati din po si Kuya Tuden ng Bislig City. Belated happy birthday kay Kuya Jonathan Galsote. Ayan. Si Kuya Den Pobre naman ay meron nga pabati. Kuya Den Pobre, saan yung pangalan mo? Den po. Ito. Kasi pinapabati ata ito ng mga taga-kaibigan natin sa kabilang himpilan. Avid televiewers po natin all, Net25 TV program ng Bellingham, District of Washington State. Now son, happy 9th anniversary. Happy 9th anniversary po. Lokal ng Bellingham, District of Washington State. Lalo na po kay Kuya Joel Alcantara at Ate April Alcantara. Maraming salamat po. Binabati po kayo ni Kuya James Henson. Happy birthday daw kay Mama Ada Laksa ng Washington mula kay Cabal. Ayan. Yung iba po, bukas na, pasensya kayo. Medyo... Ubusan eh. Ubusan Impeachment tayo. Impeachment. Kita yun, sinisingit pa rin natin. Ano? Kahit overtime time, pinapagalitan na po kami rito. Tapos ganyan-ganyan. Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ang programa paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!